NBI at hindi sa PNP sumuko ang pulis na nadadawit sa pagdukot sa isang negosyanteng Koreano sa Pampanga noong nakaraang taon. Yan ang tinutukan ni Chino Gaston. Nasa kustodiya na ngayon ng National Bureau of Investigation si SPO3 Ricky Santa Isabel. Ang pulis na sinasangkot sa pagdukot sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju sa Angeles City, Pampanga noong nakaraang Oktubre. Kusang sumuko kagabi sa NBI si Santa Isabel. Ayaw sagutin ni Santa Isabel ang mga tanong tungkol sa pagkakadawit sa kanya sa kidnapping. Nang tanungin bakit siya sumuko sa NBI, Safe ka din? You feel safer? Yes. Safe po tayo rito. Talaga. bagay na ipinagpanting ng tenga ng hepe na pulisya. PNP siya ayaw magpukustuloy sa amin doon sa kanila. Dahil alam niya, hindi NBI nag-imbestiga sa kaso niya. Kami nag-imbestiga sa kaso niya. Alam niya, wala na siyang kawala dito sa PNP talaga. Habang wala pang arrest warrant laban kay Santa Isabel, pansamantalang isinailalim siya sa protective custody ng NBI. Tanungin na lang ninyo sila. Siya nag-seek ng protective custody. Dito sa NBI? Okay. Noong isang linggo, sinabi ng PNP Anti-Kidnapping Group na kumbinsido silang sangkot si Santa Isabel sa kasong ito. Naniniwala naman daw si De La Rosa may retiradong pulis na padrino si Santa Isabel. Unang na-trace ng mga investigador ang itim na pick-up na gamit sa pagdukot o mano kay G sa may bahay ni SPO3 Santa Isabel. Tinuturo siya ng mga saksi na kabilang sa mga dumukot. Kaya paalala ni De La Rosa sa NBI at DOJ. Dapat pag gumagamit ang NBI dyan, marot yan tao, marot yan ang pulis. Ikinatuwa naman ng pamilya ni G ang paglutang ni Santa Isabel. The family, especially the wife, is very glad that of this development na nandito na siya. At sana naman masagot niya kung yung mga paratang sa kanya. On that, siguro, still hoping, as I've said, the family is still hoping that the victim can be recovered in good health. Naisampanan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang reklamo laban kay Santa Isabel at iba pang kasamahan sa Department of Justice noong November 10. Samantala, binibigyan naman ngayon ng Angeles City PNP ng seguridad ang mga testigo. Sa ngayon ay binibigyan namin ng protection o security yung mga primary witness kasi there were several witnesses that really pinpointed or revealed the identity of the suspect. Makausap po natin sa linya ng telepono si Raffy Tulfo. Idol, ano po yung napag-usapan ninyo ni PNP Chief kanina, sir? Yes, Lord. Kanina galing tayo sa Camp Crame at nakausap ko nga si Chief PNP tungkol nga dito kay suspect SPO3 Ricky Molabola Santa Isabel na ngayon ay nagtatago na at tama si Marlene na meron ng traffic team para hanapin siya. Siya ay nilagay sa restrictive custody ng PNP dahil sa mga primary suspect pero tumakas. Tinanong ko nga si Chief PNP, so ano mangyari ngayon na tumakas na siya? Wala ba tayong magagawa pang ibang paraan? Sabi ni Chief PNP, isa pang bad news nga rito, siya ay nag-file ng resignation na. So meaning, hindi na siya pwedeng hawakan ng PNP dahil nga siya ay hindi na pulis. Pero sabi ko naman kay Chief PNP, tinanong ko, it will take some time, may process kasi yan. Kung siya tuluyan na magiging off na sa PNP. Sabi ni Chief PNP, yes, that's right. Now, ito, Lud, ang masamang balita dahil nung makausap ko si Chief PNP, sabi ko, anong kalagayan ngayon nitong biktima? Anong sa palagay nyo? Sabi niya, sa kanyang assessment, manamang, baka patay na raw nga itong Koreano, unfortunately. At itong mga new development na binigay sa atin ni Chief PNP, meron daw involved na Koreano na siyang maring nagbenta ng information dito sa mga eskalawag na pulis. Okay. Kaya alam na alam nitong mga eskalawag yung galaw ng biktima. Para sa kaalaman ng lahat, noong October 18 nang makidnap yang si Choi, 2 days after, pumunta yung kasambahay na kasama sa nakidnap sa wanted sa radyo sa October 21. Immediately thereafter, pumunta tayo sa anti-kidnapping group para ilapit yung problema hanggang sa natulog yung kaso. Ito ngayon, nabuhay ulit. So kaya nagawa tayo ng follow-up operation. Another information na gusto ko maidagdag tungkol dito kay Santa Isabel, siya ang isang primary suspect din way back, I forgot kung ilang taon na nakaraan, nung naka-assign pa siya sa Northern Police District, sa District of Illegal Drugs. Kinidnap niya yung isang Mylene Tan.
Nung tinanong ko si Chief PNP ano nangyari sa kaso, hindi niya malaman. Most not daw, hindi na napuso nung kamag-anak ng biktima, maging biktima yung kaso. Kaya napakawalan itong walang awa na si Santa Isabel. Idol Rafi, pinapanood namin kanina yung live stream mo, no? At Okay. nakita natin na yung reporter natin si Jeff Caparas may pinapapanood na video kay PNP Chief De La Rosa. Yes. But may kinalaman doon sa alibi. Apparently, may excuse itong si SPO3 De La Rosa, no? Santa Isabel nung sa isang panayam, no? Ano yung mga naging reaction ni PNP Chief nung pinapanood niya yung video, Idol? Natatawa siya, na galit at nanggigigil. Sabi niya, sinungaling daw itong si Santa Isabel. At sabi niya, maru, meaning marunong. Marunong daw. Marunong mag-iwas. Kasi anybody can come up with any document para sabihin na sila andun at that time anong mangyari insidente. Pero hindi ka pa dahil guilty siya. Unang-una, agad ang ginawa niya after na pumutok yung pangalan niya na siya ay suspect, sa halip na makipag-usap sa PNP, sa hierarchy ng PNP, sa kataas-taasan, nagkuha siya agad ng abogado na siyang nagturo sa kanya kung ano mga sasabihin. Yun. Idol, may sinabi rin kanina, may binahagi kang impormasyon sa live stream mo kanina na itong may pinagdalahan na lugar, yung kasambahay na si alias Ana, at positively na-identify na yung muka nitong si SPO3 Santa Isabel. At may sinabi ka rin na impormasyon na pagtingin niya raw yung compound daw para may mga ibang police din or parang barracks, ganon. Tama ka dyan, Lord. Nakausap ko yan si alias Ana na lang, nung pumunta sa Wanted sa radyo. Sabi ko sa kanya, describe to me anong itsura. Kasi bagamat nakapiling yung kanya mata, merong kunting butas, hindi masyado nahigpitan. From circle, kasi from Pampanga din sa Quezon Memorial Circle, magkitidot sila. And then after, wala pa raw 10-15 minutes, nandun na sila sa isang malaking compound na marami raw pulis. Take note, maraming pulis. At sabi ko, anong itsura ng compound? Sabi niya, nasilip niya na parang meron daw basketball court. At sa may bandang kaliwa, pagpasok daw niya, at sa bandang kanan, nung umabante pa ng konti yung sasakyan, meron daw mga dormitory ng PNP na tumutugma, kasi nakapunta na ako sa ilang beses sa Camp Karingan. Tumutugma, parang Camp Karingan. Speculative yung tanong, Rafi, no? Pero ano raw yung basihan ni PNP Chief De La Rosa para sabihin na mukhang duda siya kung buhay pa itong biktima? Dahil nakuha na raw yung WhatsApp at saka wala ng communication from the kidnappers, wala nang hearing and no nothing. Biglang tumahimik. So most likely, sabi nga niya, nakakalungkot niya sabihin, unfortunately, diretsyo ang salita, kung siya natatanungin, assessment niya, patay na raw yung biktima. Most likely. Idol, ano na yung balita sa manhunt? May mga clues sa Basil or leads regarding dito sa lokasyon? Ayaw magsalita ni Chief PNP tungkol dyan, Lord, kasi ayaw daw niyang paunahan yung impormasyon na meron na yung mga tracker. But anyway, gusto ko na maidagdag kanina, yung tungkol kay Santa Isabel, nung mangyari yung kidnapping. Merong kuha sa CCTV na yung sasakyan na ginamit sa pagtakas dito sa victim, yung plate number, nung i-check sa LTO ng mga otoridad, pag-aari ni Santa Isabel. Yun yung isang bagong info. So sabi nga ng PNP, so paano pa siya makakalusot? Number one, na yung kanyang sasakyan nandun sa scene of the crime when the crime happened. And then number two, merong isang katulong sa kapitbahay na nakita siya mismo, na mukhaan siya. And then number three, yun nga, yung lumapit sa atin na complainant na kasambahay kasama sa nadukot, sinasabi nga na mumukhaan niya Santa Isabel. Nung mangyari yung kidnapping, nandun si Santa Isabel. Rafi, sa isang panayam sa hiwalay na ibang istasyon, sinabi ni PNP Chief na pag hindi sumuko itong si SPO3 Santa Isabel, ginamit yung banta ng kamatayan. Inulit niya ba kanina itong bantang ito, Rafi? Ako ang nagtanong kay Chief PNP. Sabi ko, bakit hindi na lang natin kayo, sir, mag-issue ng warning na ultimatum, surrender or die? Napatawa siya. So sabi niya, anyway, meron namang kaso na sa korte. Pag lumabas yung warrant of arrest, tapos ina-address niya, ito Santa Isabel, sabi niya, bantay ka. Pag lumabas yung warrant of arrest. So, ang ibig sabihin lang siguro noon,
Pag nandiyan yung warrant of arrest, so may reason na yung PNP gawin yung dapat gawin na most likely ako, ang hula ko, nanlaban, mamamatay. Siyempre, pag nanlaban, papatayin. Ganun siguro mangyari. Kasi napahiya dito yung PNP, Ludi. In fact, maging si Chief PNP, parang napahiya siya dito. Hinold nila na ikaw, confined to headquarters, huwag kang umalis dyan, tumakas. So sabi ko kay Chief PNP, sir, lumilito na parang walang respeto sa inyo itong si Santa Isabel. Sabi niya, wala tayong magagawa dahil, di ba, ang magagawa natin is kakasuhan ng admin, wala namang criminal case tungkol dyan na siya tumakas umalis sa atin. So pwede lang grave misconduct. Pero sabi ko, paano mo makapail ng grave misconduct? Mag-resign na nga sa pagka-PNP. Kasi Rafi, sunod-sunod ito mga insidente na in fact marami nga mga pumupunta mga kolumnista kay PNP Chief De La Rosa na parang medyo malambot daw o masyadong soft pagdating sa airing cups or sa mga abusadong mga pulis, no? Ano bang reaksyon na dito, sir? On the other hand, hindi naman, kung ako ang tatanungin, siguro his hands are full. Sunod-sunod kasi yung mga pangyayaring insidente na kailangan matutukan niya. So ako, I'm just being fair, yung sa aking pananaw lamang. Ginagawa niya lahat, magagawa niya. It so happened, sunod-sunod yung mga insidente na dapat sagutin niya, dapat tugunan niya ng pansin, particularly ng mga EKG at kung ano pa. So nagkakataon lang. Pero hindi siya malambot. Yung mga binibitiwan niya salita, I don't know, yung mga binibitiwan niya salita kanina, matatapang Nasabi niya, bantay ka, pag lumabas yung warrant of arrest, tingnan na natin. So ako, ina-assume ko, mamamatayan. Ako siguro, personal opinion ko, para makabawi naman si PNP, manlalaban yan, mababarin yan si Santa Isabel.